So now let me share with you the story of AMO. AMO stands for Ako'y Magsasakang Organiko. In English, I'm an organic farmer. Ako'y Magsasakang Organiko is an agri-social enterprise founded by Attorney Eric Acuña and Madam Rosalie Midori Acuña from Calasiao, Pangasinan. Their aim is to fight hunger and poverty by decreasing the cost of production and increasing the yield and revenues of farmers, and thus making food safe and affordable for Filipino consumers. Ito po ay tinatawag na high brix farming technology. Brix is a concentration of sugar in water, no? So increase yield between 30 to 100% and decrease the cost of production by 50%. So ang laki po ng ganansya sa farmer. It is a plant growth enhancer or a super fertilizer registered with the FPA, Fertilizer and Pesticides Authority, at the same time certified by the OCCP, and it's registered with the BAFS. Saan po gawa ang AMO? Three main ingredients. Primarily, Pacific Ocean kelp. Bakit po kelp? Kelp is the fastest growing plant on the planet. In one day, it grows up to 1.5 meters high. Ito po yung nakikita mga seaweed sa tabing dagat. Okay, especially in Northern Pacific like Japan. Bakit? Ito pong siyensya niya, no? Napakaganda. Over eons of time, over millions of years, ang mga ulan, inaanod ang mga mineral na nasa lupa. Inaanod po lahat yan pababa sa mga bundok, sa mga streams, becomes rivers, and rivers empty into the oceans. Hindi po nadadala yan sa laot, sa kalagitnaan ng dagat. Nananatili po ang lahat ng kayamanan ng lupa, nananatili po sa tabing dagat. Kaya dyan po lumalaki ang mga kelp or seaweed. Yan po ang nakikita niyong kinakain ng mga Hapon na seaweed snacks. Napakasustansya po niyan. So lahat po ng mineral na yan, using Japanese nanotechnology, ay in-extract po at inilagay po dito sa AMO. So AMO contains literally billions, no? And millions of years worth of minerals, soil minerals, inside AMO using Japanese nanotechnology. Dinagdagan po ng neem. Neem is a plant which is a natural insect repellent. Kaya hindi na po kinakailangan gumagamit ng mga pesticide. Ito po ay biofungicide na rin. Okay? At mayroon din pong limestone para po ma-counteract ang acidity sa lupa. Napakaganda po nito. Kompleto na po ang AMO, all-in-one formula ang tawag natin. Foliar fertilizer, meaning doon po sa mga dahon, ini-spray. Dahil ang function po niyan, binubuksan niya ang mga stomata ng mga cells ng mga dahon para siyang mag-activate ng photosynthesis. Okay? When they convert carbon dioxide in the air into oxygen that they release into the air, and they consume the carbon as their food, okay? To grow with the help of water and of course the sun, kaya photosynthesis. Insect repellent na po siya, soil conditioner. So, yung pong ating lupa na acidic na dahil sa kagagamit ng mga ilang dekada ng mga sintetiko at chemical na mga fertilizer pesticide, samantalang nakatulong po sa production, nakasama naman po sa ating mga microorganismong beneficial na nasa loob ng lupa. Ang AMO, binubuhay niya muli ang mga microorganism, kaya napapaganda ang kondisyon ng mga lupa. Growth enhancer po siya, mas mabilis tumubo. Ang mga palay po, makikita nyo sa ating mga video, ang haba ng mga panikel, ang bibigat ng mga butil at walang ipa, biobactericide, biofungicide. Pati po ang mga kohol, hindi po dumalapit. At pati po ang mga daga, hindi po nalapit sa inyong mga tanim. Chelation agent po siya, ibig sabihin yung mga metal sa lupa ay siya niyang iniipon at inaagos po palabas sa inyong mga bukid, sa inyong mga lupain. Ito po ay root growth developer. Pinatitibay po niya ang inyong mga ugat para malakas ang kapit. Kahit bumagyo, makikita niyo may mga video, bumabagyo. Okay, signal number 4. Nakatayo pa ang mga palayan natin. At pati po, kahit po drought, okay, kahit tuyo ang lupa, makikita ninyo dahil po matibay ang ating mga ugat, hindi po dadapa ang inyong mga tanim. Anti-stress, hindi po ma-stress, and lodging. Ang lodging po, ibig sabihin, dumadapa ang mga tanim dahil mahina ang mga stalks, hindi po mangyayari yan.
Siya rin po ay compost activator. Halimbawa, mayroon pong mga organikong mga dahon na patay sa nasa lupa, sa inyo pong a-activate ang mga bacteria para i-transform ang compost para maging material na organiko para sa inyong mga kaibubuti na inyong mga halaman, mga tanim. Soil ameliorant. Okay? Nakakadagdag sa kabutihan ng ating mga lupa. Drought resistant, makikita po ninyo yan, may mga video tayo niyan. Hindi po nahuhulog ang mga bulaklak ng inyong mga tanim na mga prutas. Okay? Kahit po ang lakas ng hangin, makikita rin po ninyo. At environment friendly, natural. Ito nga po ang tugon sa panawagan ng ating mahal na Santo Papa, Laudato Si at Laudate Deum. Okay? Nasabi niya dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan. Ito po ay safe, wala pong harmful chemicals. Ito po ay organiko, natural. Okay? Hindi lang po yun. Ang inyong pagkain, mas masarap, mas matamis, mas malinamnam ang inyong mga tanim. Okay? Halimbawa, ito po. Tingnan nyo, mga kapatid, ang lalaki ng mga dahon ng tobacco, ginagawa na pong parang payong, okay, ng ating ka-farmer at kanyang may bahay. No? Ganyan kalalaki ang tobacco. Sa katunayan, ang amo po ay nabigyan na ng Certificate of Product Efficacy ng National Tobacco Administration. Nakita niyo, pag hindi gamit ang amo, maliit ang mga dahon. Pag ginamitan na ng amo, lumalaki. Ito po, amo po ay ilang beses na pong nabigyan ng parangal at kasama na po sa manual ng National Tobacco Administration under the Department of Agriculture. Hindi lang po sa tobacco, tingnan po ninyo, okay, mga pechay, okay, at kahit mga pakwan ay sobrang laki ng ating amo. Hindi lang po malaki, matamis, masarap dahil po ito ay organiko. Okay? Ito po naman po ang governor ng Ilocos Sur, si Chavit Singson. So anyway, yung fertilizer na amo, yun, garantisado na disiplina sa akin ng mga farmers. Kaya, kung 6,000 ang farmers na napakan, 6,001, magiging farmer na rin ako. Ako, Congressman Eric, nagpanda na ako ng demo farm para magtanim ako, para makita ko mismo yung mga sinasabi sa akin ng mga farmers na napakan. So, kayo mga mayors, ini-endorse ko itong amo, garantisado yan. Huwag nyo na akong ibotong mayor kung hindi So pati rin po siya, magiging farmer na rin. Ito mga kapatid, ito po mga ka-farmer, mga kaamo. Ito po ang Department of Agriculture Regional Field Office number 1. Okay? Para po sa inbred rice na nagpapatunay ayon sa Department of Agriculture, ating mga agronomist at mga scientists dyan, ang production ng isang hektarya ng palay na gumamit ng kalahati amo at kalahati ng abono ay 9,627 kilograms. Ibig sabihin sa kabans, ito po ay 192 kabans. Almost double doon sa Masagana 99 ni President Marcos nung araw. Pero ngayon, ang average natin nasa 80 kabans na lang bawat isang hektarya. Ito po, 192 kabans. Later on, you will see other pictures. Katulad po ni Robert June Alba ng Kuya po Nueva Ecija, umabot po siya ng 200 kabans per hectare sa paggamit ng apo sa linggo-linggo. And just a few days ago, nag-report po ang ating isang kaamo na farmer sa Sultan Kudarat, Mindanao, na siya po ay nakaani ng 250 kabans per hectare of palay using SL8 hybrid rice. Okay, 250 kabans. Triple the national average. Ayan po, nakikita nyo. Ito po ang result ng aming amo. Dinaanan ng bagyo, signal number 4. Nakatayo pa rin ang palay namin. Thank you sa amo. Napakaganda po ng aming palay. Ito po ay 222. Signal number 4 ang dumaan. Nakatayo pa rin. Yan po.
Matibay talaga ang tuhod ng 222. Pero mas magaling ang amo. Sabi nga natin, sabi ng mga ka-farmer natin mula sa Ilocos, mula sa Norte, anjak pati, anjak kita. To see is to believe. Ito na nga po, binabahagi na po sa inyo ng inyong mga ka-farmer, mga kaamo, na ito ang prueba. Okay? Ito po ang mga palay na sprayan at nag-reduce ng paggamit ng chemical fertilizer, which by the way is imported, ano? Samantala ito po ay local. Ito po pati po ang simbahan, mga kaparian, ay sumusuporta. Pagkatapos po ng misa sa Bicol, ang ating mahal na Kura Paroko ay nagpo-promote ng amo sa kanyang mga parokyanong mga magsasaka para guminhawa ang kanilang buhay. Tingnan po ninyo na ang mais na laki sa amo kasing tangkad o mas matangkad pa kaysa sa ating paboritong San Miguelite. Okay? Ito po ang mga mais na inisprayan ng amo. Okay? Noon, bansot, pero napaganda ng amo. Ito po, before and after, na infested ng army worm, yung fall army worm. Before, butas-butas ang mga dahon dahil sa fall army worm. Pagkatapos noon, napalayas ang mga insekto, mga peste, at wala na pong fall army worm. Okay? Ito rin po ang papaya, at na-infest, okay, din ng mga fall army worm, kaya butas-butas ang kanilang mga dahon. Pagkatapos po niyan, ganito na po ang resulta ng kanilang pag-ani ng kanilang papayang nagpagkalaki-laki mga sweet red lady. Ito po naman ang ating mga gulayan, ampalaya, upo, talong, maging mga sili, napakahaba, napakalalaki, at napakasasarap. Okay, kaya dapat po masubukan po ninyo lahat. Tingnan po ninyo ang comparison. Kung walang amo, ganito po kaliit ang inyong pechay. Pero pag ginamitan nyo ng amo, okay, 3 beses sa isang buwan, every 10 days, ganyan po kalaki ang inyong mga pechay at inyong aanihin at inyong kikitahin. Ang mga repolyo at sa mga pechay. Okay, ito po, wombok. So lahat po ng uri ng mga tanim, maging palay, mais, asukal, tobacco, maging gulay at maging mga spices, herbs at mga prutas, no? So, ito po ang onion, mga sibuyas na pagkalaki-laki, hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati po sa Indonesia, sa may Aceh, Indonesia, okay? Nakarating na rin po ang amo doon. Kaya po, sayang naman, kung ang ang ating mga ka-farmer sa karating bansa, gumagamit na rin ng amo, tayo pang hindi gumagamit dahil hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Ito po ang langka na kasing laki na o kalahati ng laki ng ating farmer ng langka. Okay? At ang mga kamote na ng pagkalaki-laki. Okay? Pati po ang dragon fruit na ang lalaki at ang tatamis. Okay? Ng lasa. Papansin nyo, ang mangga na ito, wala pong mga kagat ng mga insekto, walang itim-itim. Okay? Dahil nga po, pag inispray nyo ng amo, hindi sila dadapo. Okay? Ito po ang kasaba o kamoteng kahoy na napakabigat. Nasa mga 2 kilo po ang ating kasaba. At ang mga saging, ang lalaki, ang bibigat, at ang tatamis. Kasi nga po, wala pong chemical o sintetiko dito. Puro at natural na organikong input, no? Na galing mismo sa kalikasan. Hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito man-made. This is God-made. Ito po ang computation namin kung ba't nasasabi namin babagsak ang inyong cost of production. Bakit? Kasi mas mura siya kaysa imported na fertilizer. Hindi na kayo gagamit ng mga insecticide, fungicide, soil conditioner, rodenticide, molluscicide at growth enhancer. Ang laki po ng inyong matitipid, mga ka-farmer. At siya po ay pH alkaline po siya. Nasa mga 8-9. Okay? Kaya hindi po siya babalik na rin po niya ang acidity ng inyong mga lupa na siya ang nag-a-attract na umaakit sa mga insekto at mga pestisida. Alkaline po siya. Narito po sa larawan na ito si dating Honorable Secretary of DA Manny Piñol. Siya nang nagsasabi, napatunayan niya, napakaganda ng amo, siya mismo ginamit niya sa kanyang farm sa Mindanao. At pinamalas niya at ibinahagi po niya sa buong kapuluan, sa lahat ng mga regional offices, field offices ng Department of Agriculture. So umikot po si
Attorney Eric Acuña, kasama niya kanyang may bahay na si Madam Rosalie Acuña. No? Alam na po ito ng lahat ng Regional Field Office. Puntahan po ninyo sa DA. Mula sa 1 to 12, pati ho sa CAR, okay, maging sa ARM. Ito naman po, nabalitaan na rin po tayo sa Indonesia, ang ating neighbor, no? Ating kapitbahay. At kaya pinatawag na rin po ang amo doon at siyang gagamitin sa National Food Security Program ng buong kapuluan ng Indonesia. Napakaganda ng farm trials, maging sibuyas, maging sili, ampalaya, sitaw, okay? Pati po sa Phnom Penh, Cambodia, okay? Isa pang ASEAN country. Tuwan-tuwa po sila sa amo dahil po naglayasan talaga ang mga daga sa kanilang mga kabukiran. Okay? Paano po bang paggamit ng amo? Napakasimple lang po. Isang kutserita ng amo, okay? Ilalagay po natin sa isang standard knapsack sprayer na 16 liters of water. Tapos, pabayaan po ninyo na overnight na mag-dissolve doon. Huwag niyong sasarado dahil meron pong gas na nag-escape, no? Kasama po yun sa reaksyon. At mag-spray kayo sa kinabukasan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 habang medyo basa pa ang lupa, basa pa rin dahil sa hamog. My name is Jeremy Perea and I'm a school administrator ng Dagatan Family Farm School here in Lipa City, Batangas. And nung una po na hindi kami gumagamit ng amo fertilizer, hindi kami nakakapag-produce ng ganito kagandang papaya production. Pero nung nasubukan po namin ng amo fertilizer, ito na po yung naging resulta. No? Mula po dun sa kakonting bunga hanggang ngayon po ay napalago namin siya by using amo fertilizer. No, bukod sa malago siya, ito ay matamis, tender at masarap at malusog at organiko ang aming mga tanim dito. Ika nga po namin sa amo, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Tama na ang reklamo, gumamit na ng amo. Thank you very much for joining us on episode 8 of our Brand Doctor. If you like the content, please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell to notify you of our next video where we'll talk about rejuvenating Philippine tourism.